Ngayong araw ay pag-usapan natin ang isang kwento ng isang karumal-dumal na kasong nangyari sa Brazil. Ito ay isang krimeng hindi kagagawa ng isang estranghero kundi ng isang mismong ina sa kanyang sariling anak dahil lamang hindi nito matanggap ang katotohanang ito ay may piniling kasarian. Dahil sa kanyang puot, hiya at pagtanggi dito, nagawa niya ang isang karumal-dumal na krimen sa kanyang anak at pagkatapos pa nito ay nagawa niyang sunugin ito upang hindi na ito makilala pa. Hanggang saan kayang dalhin ng galit ang isang magulang at paano naatim ng isang ina na saktan at kitlin ang buhay ng mismong kanyang laman at dugo. Samahan niyo akong balikan ang isa sa pinakamadilim at pinakamasakit na trahedyang sumira sa isang pamilya. Isang paalala kung gaano kalupit ang mundong pinaghaharian ng puot at hindi pagtanggap. At bago natin ito himay-himayin ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mo kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Ang kasong tatalakayin natin ngayon ay tungkol kay Itabeli Lozano. Siya ay lumaki sa isang pamilyang sa paningin ng iba ay tahimik at maayos. Ang kanyang ina na si Tatiano Ferreira Lozano Pereira ay namamahala ng isang supermarket at ang kanyang ama-amahan naman na si Alex Pereira ay nagtratrabaho bilang driver ng traktora. Si Itabeli ay kilala bilang magalang at palakaibigan. Tinutulungan niya ang kanyang ina sa supermarket at mahilig siya sa musika at sa paglabas kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat nang siya ay 14 na taong gulang pa lamang. Sinabi niya sa kanyang ina na siya ay bakla at ang revelasyong ito ang tuluyang bumaligtad sa kanyang buhay. Dahil doon, ginawa ng kanyang ina na parang impyerno ang kanyang mundo. Palagi siyang pinagtatawanan nito at ang mga pagtatalo nila ay mas nagiging mas madalas. Pagsapit ng huling bahagi ng 2016, mas lumala ang sitwasyon ng mag-ina. Mula sa puro salita ay nauwi na sa pananakit sa kanya na kagagawa ng kanyang mismong sariling ina. Isang araw matapos ang Pasko, gumawa si Itabeli ng ilang post sa Facebook kung saan isiniwalat niya ang totoong buhay na dinaranas niya sa kanilang bahay. Nagpost siya ng litrato kasama ang kanyang ina, ang kanyang ama-amahan at ang kanyang kapatid na nakakostume bilang Santa Claus para sa pagdiriwang ng Pasko. At doon niya isinulat ang tungkol sa pamilya bilang prioridad. Kasunod ng post na iyon, naglagay siya ng iba pang matitinding larawan kung saan makikita siyang may mga sugat at bakas ng pananakit sa kanyang mukha, likod at mga braso. Doon niya sinabi na siya ay sinaktan ng kanyang ina at pinalaya sa bahay dahil siya ay homosexual. Isinulat din niya na nakikitira siya sa bahay ng isang kaibigan dahil inutusan daw ng kanyang ina ang mga kabataan sa kanilang komunidad. Nasaktan siya kung sakaling makita nila siya. Sa kabila ng lahat ng ito, ang 17 taong gulang na binata ay bumalik pa rin sa bahay ng kanyang ina makalipas ang ilang araw. Ngunit nagpatuloy ang kanilang mga bangayan. Sa bandang huli, isang araw ay muli siyang sinaktan ng kanyang ina kaya nagpasya si Itabeli na umalis na naman. Sa pagkakataong ito ay sa bahay ng kanyang lola sa ama naman siya tumira. Doon ay nakahanap siya ng ligtas na lugar. Tinanggap siya ng mga ito at minahal ng mga kamag-anak ng kanyang ama. Ngunit isang araw ay tinawagan siya ni Tatiana at hinikayat na umuwi noong ika-29 ng Disyembre sa dahilan na papalapit na daw ang bagong taon at nais daw niyang ayusin ang kanilang relasyon. Hindi naman pumayag ang kanyang lola at tiyuhin na bumalik siya sa bahay ng kanyang ina. Ayon sa kanila ay hindi sila naniniwalang totoong nagsisisi ang kanyang ina at pakiramdam nila ay may masamang mangyayari. Ngunit si Itabeli ay labis na masaya dahil akala niya ay tinatanggap na siya ng kanyang ina. Gusto niyang maayos ang kanilang relasyon at dala ang pag-asang iyon, umalis siya sa bahay ng kanyang lola sa ama at bumalik sa kanilang bahay. Ang hindi niya alam, naghanda pala si Tatiana ng isang bitag.
Kumuha siya ng 2 kabataan na sina Miller de Silva Varisa, 18 ang edad, at si Victor Roberto da Silva, 19 naman ang edad, upang saktan ang kanyang anak at bigyan umano ito ng leksyon. Pagdating ni Itabeli, sinabi ni Tatiana sa 2 binata na dalhin siya sa isang kwarto. Doon ay nagsimula ang matinding pananakit laban sa kanya. Malakas na sumisigaw si Itabeli at humihingi ng tulong sa kanyang ina, ngunit nanatiling nakatayo lamang ang babae hanggang sa bumigay ang kanyang katawan. Hindi rin doon nagtapos ang plano ni Tatiana. Nang makita niyang wala nang malay ang kanyang anak, inutusan niya ang 2 binata na tapusin na siya, ngunit tumanggi ang mga ito. Dahil sa pagtanggi ng 2, ang babaeng desididong wakasan ang umano'y problema sa kanyang kabaklaan ay nagtungo siya sa kusina, kumuha ng kutsilyo at inundayan siya sa leeg ng 3 beses dahilan ng kanyang pagkamatay. Hindi naman makapaniwala ang 2 binatang kinuha niya sa kanilang nakita at agad silang tumakas palabas ng bahay. Samantala, pumunta ang kanyang ina sa silid kung saan natutulog ang kanyang asawa at ginising ito upang tulungan siyang iligpit ang katawan ni Itabeli. Binalot nila ito ng kumot, isinakay sa kanilang sasakyan at dinala sa isang liblib at bihirang daanan na lugar na puno ng malalalim na bahagi sa gilid ng kalsada. Doon nila iniwan ang kanyang katawan. Pagkatapos noon, bumalik sila sa kanilang bahay at nilinis ang mga bakas. Kinabukasan, bumalik sila sa lugar kung saan nila iniwan ang katawan at binuhusan ito ng gasolina at sinunog upang hindi na ito makilala pa. Sa araw ding yun, matagal nang walang balita ang kanyang mga kamag-anak sa ama tungkol kay Itabeli. Lumipas ang mga oras at labis nang nag-aalala ang kanyang lola. Ayon dito, hindi man lang siya tumawag upang sabihin kung kumusta ang sinasabing pagkakaayos nila ng kanyang ina. Ayon pa dito, napag-usapan pa nila bago siya umalis na sabay silang magdiriwang ng bagong taon, ngunit wala siyang anumang balita noong mismong araw ng selebrasyon. Dahil dito, hiniling ng babae sa kanyang anak, ang tiyuhin ni Itabeli na samahan siya sa bahay ni Tatiana upang hanapin ang binatilyo. Sinabi niya dito na sobrang nag-aalala na sila at iniisip nilang baka sinaktan na naman siya ng kanyang ina. Pagdating nila sa bahay ni Tatiana, nakita nilang ito ay mukhang balisa pero kalmado pa rin. Sinabi niya sa kanila na wala roon si Itabeli, na pumunta raw ito sa bahay ng isang kaibigan at wala siyang alam kung nasaan na ito. Kung iisipin ay ang ginawa ni Tatiana bago ang sandaling iyon, ang pagiging kalmado at kunwaring nag-aalala niya ay isang bagay na mahirap paniwalaan. Kitang-kita na hindi alam ng lola ni Itabeli kung ano ang kanyang gagawin. Hindi niya alam kung dapat pang magtiwala siya kay Tatiana o dumiretso na sa pulis. Nang sa mga sumunod na oras ay hindi niya makontak ang kanyang apo, nagpasa siyang lumapit sa mga otoridad. Alam niya na hindi basta-basta mawawala si Itabeli nang hindi man lang nagsasabi kung nasaan siya. Nagdesisyon siyang may nangyaring mas malala at kailangan ng pulis na imbestigahan ang kaso. Inilahad niya ang lahat ng nangyari at kasama pa rito, nagbigay rin ng pahayag ang kanyang anak, ang tiyuhin ni Itabeli tungkol sa masamang relasyon ni Tatiana sa binata. Bukod pa rito, sinabi nila ang kilos ni Tatiana noong dumating sila sa bahay. Mukha raw siyang kalmado at parang walang pakialam. Dahil dito, nagsimulang magduda ang mga pulis kay Tatiana. Hindi niya inireport ang pagkawala ng kanyang anak at ang sobrang kalmadong iyon ay nakakabahala kaya nagsimula silang imbestigahan kung ano ang tunay na nangyari at nakatutok ang lahat ng imbestigasyon kay Tatiana mismo. Makaraan naman ang ilang araw, noong ika-7 ng Enero 2017, natagpuan ng isang patrol ang katawan ng isang binata. Nakabalot siya sa isang kumot at iniwan sa isang liblib na lugar sa Sao Pablo. May mga pasa mula sa saksak at halos ganap nang nasunog ito. Sa lugar, natagpuan ang isang pulseras na nakaligtas sa apoy. Pinaghihinalaan ng mga pulis na ito ang katawan ng binatang nai-report na nawawala. Si Commissioner Elton Tosnerens na namamahala sa investigasyon ang nagbigay ng balita sa lola ng binata. Nakilala niya ang mga pulseras ay pag-aari ng kanyang apo, ngunit hindi pa rin ito sapat para makilala ang katawan ng opisyal. Humiling ang mga otoridad ng DNA test mula sa Institute of Legal Medicine gamit ang genetic material ng ina para makumpirma ang pagkakakilanlan nito.
Ayon naman sa mga forensic expert, ang biktima ay patay ng halos 10 araw at natukoy ng mga investigador na hindi sa lugar na iyon nangyari ang krimen dahil walang ebidensya roon. Noong 11 naman ng Enero, isinagawa ng civil police ang search warrant sa tahanan ni Tatiana. Doon ay natagpuan nila ang upholstery ng sopa sa kwarto ng kanyang anak na punit at may mga mantsa ng dugo sa foam. Natagpuan din ang 2 kutsilyo sa kusina na may mantsa ng dugo na posibleng ginamit sa pagpatay. Dahil sa mga ebidensyang ito, dali-dali nilang inaresto si Tatiana at ang kanyang asawa. Sa harap ng matibay na ebidensya at hindi na makatanggi, inamin ni Tatiana na kinuha niya ang buhay ng panganay niyang anak, ngunit ibang kwento ang inimbento tungkol sa nangyari. Sinabi nito na noong araw na iyon, para daw magkaayos sila ni Itabeli, dumating ang anak na lasing sa gabi at may kakaibang lakas at sinimulang atakihin ang kanyang asawa at ang kanilang 4 na taong gulang na anak. Sinabi nila na ang ginawa nila ay parang self-defense lamang at ginawa nila iyon dahil itinuturing daw nilang delikado si Itabeli sa lahat. Sinabi rin nila na itinapon nila ang katawan dahil natakot sila at hindi alam kung ano ang sasabihin o gagawin sa pulis. Hindi naniwala ang otoridad sa kwentong iyon dahil bukod dito, nagkakontradiksyon ang mag-asawa sa kanilang pahayag kaya doon na nakita ng mga pulis na nagsisinungaling sila. Dagdag pa rito, ang sinasabi ng iba pang kamag-anak ni Itabeli ay kabaligtaran ng sinabi ni Tatiana. Sinabi ni Tatiana na si Itabeli ay isang problemadong bata, gumagamit ng droga, umiinom, ayaw magtrabaho at matagal nang hindi gaanong minahal sa kanilang komunidad. Ngunit ayon sa mga nakakaalam sa kanya at sa kanyang pamilya sa ama, kabaligtaran ang totoo. Siya ay responsable, mabait, maalalahanin, may maraming kaibigan at hindi umiinom o gumagamit ng droga. Ang tanging problema ni Tatiana kay Itabeli ayon sa lahat ay ang kanyang pagiging bakla. Dito na nagsimulang malinawan ang pulis sa motibo ng krimen. Malinaw na aktibong nakilahok si Tatiana at ang kanyang asawa sa pagkamatay ni Itabeli. Isang karagdagang elemento sa investigasyon ay sinubukang pumasok ni Tatiana sa Facebook ng anak at burahin ang post kung saan ipinakita ni Itabeli ang mga sugat at pananakit na ginawa sa kanya. Ngunit may ilang kaibigan ni Itabeli na nailigtas ang mensahe at ipinasa ito sa mga otoridad. Tila ba papalapit na sa paglilinaw ang kaso dahil sa mga oras na yon ay hawak na ng mga pulis ang hinalang confession na si Tatiana ang may gawa nito. Ang motibo, ang magulong relasyon, ang murder weapon at ang katawan ng biktima. Lahat ay tila nagkakatugma. Sa oras na yun, nagpasya na naman ang ina ni Itabeli na baguhin ang kanyang pahayag at isali sa kwento ang 3 iba pang tao. Yun ay sina Victor, Miller at isang 16 na taong gulang na binata na nagsilbing tagapamagitan daw sa kanila. Ayon sa bago nitong bersyon, tinawag daw niya ang mga kabataang lalaki para magbigay ng quote-unquote tama kay Itabeli. Di kalaunan ay nagbanta at umatake daw ito sa kanila, ngunit pinatay nila ito nang wala siyang pahintulot habang wala siya sa bahay at narinig na daw ang sigaw ng kanyang anak na humihingi ng tulong kalaunan. Pagkatapos, tumakas ang mga pumatay at ginising niya ang kanyang asawa na tumulong sa kanya na itapon ang katawan. Ayon sa abogado ng mag-asawa, pumilos si Tatiana sa ilalim ng emosyon at sa pagtatanggol sa sarili at iginiit na agresibo si Itabeli at dati na itong umatake sa kanyang ina at sinubukang bitayin ang kanyang kapatid 1 taon bago ang pangyayari. Noong 13 naman ng Enero, inaresto ng mga opisyal ang 2 kabataang lalaki na sumaksak sa biktima at ang menor de edad na, ayon sa tala, ang naging tagapamagitan sa pagitan ni Tatiana at ng mga lalaki at nakasaksi rin sa buong krimen. Malaki ang kaibahan ng sinabi ng 3 kabataan na sinabi ni Tatiana. Sa kanyang unang pahayag, sinabi ng dalagitang nagsilbing tulay sa pagitan ng mga kabataang sumakit kay Itabeli at ng babae na ilang beses daw sinabi ni Tatiana na hindi siya masaya sa kanyang anak. Isa raw siyang relihiyosong babae at nais niyang magsagawa ng isang pagwawasto upang matuwid umano ang kanyang anak sa tinatawag niyang tamang landas.
Dahil dito, tinanong niya ang dalagita kung may kakilala itong handang manakit ng isang tao upang umano'y tumigil si Itabeli sa pagiging homosekswal. Sumagot ang dalagita na oo, kilala niya ang kanyang nobyo at may isa pa siyang kaibigan na kayang gawin iyon kapalit ng pera, kaya kinuha na sila ni Tatiana. Dumating sila sa bahay na siya ring kwentong alam na natin at pagkatapos kalaunan, siya mismo ang kumitil sa buhay ng kanyang anak. Sinabi ng menor de edad na kahit na umalis ang kanyang nobyo at kaibigan bago pa tuluyang mamatay si Itabeli, nasaksihan daw nila ang mismong pangyayari. Nakita din daw niya kung paano kumuha ng kutsilyo si Tatiana. Pagdating niya sa kwarto, nakatihaya na si Itabeli. Doon niya siya sinaktan at sinaksak sa leeg. Sinabi ng menor de edad na si Tatiana talaga ang may intensyon na pumatay. Binanggit din niya ang mga detalye na alam niyang mahalaga, kaya sa huli, ang paliwanag na self-defense ay bumagsak. Bukod dito, nagbigay rin ng malinaw at consistent na bersyon ang dalawang kabataang sumaktan kay Itabeli. Hindi sila nagkakontradiksyon ng mga statement at naniwala ang mga pulis sa kanilang sinabi. Sinabi pa nila na hindi sila tumanggap ng anumang pera mula kay Tatiana, gusto lamang nilang gawin ito ng libre dahil galit sila kay Itabeli, ngunit hindi nila inasahan na hihilingin ng kanyang ina na patayin siya. Sinabi rin nila na gaya ng alam na natin na hindi sila nakasaksi sa mismong pagpatay dahil umalis na sila bago mangyari iyon. Natapos na sa puntong iyon ang ilang bahagi ng palaisipan sa kaso, ngunit nagpatuloy ang pulis sa investigasyon upang tiyakin kung sino talaga ang sumaksak sa binata. Ipinakita ng mga security camera sa harap ng bahay ni Tatiana na sina Miller at Victor nga ay tumakas habang wala si Tatiana sa labas. Pagkatapos, nakita siyang pumasok ng mag-isa sa bahay. Para naman kay Attorney Wendali Baptista de Trinidad de Jr. at sa Civil Police, malinaw na ang pangunahing motibo ng krimen ay homophobia at lahat ng sangkot ay naroroon at direkta o hindi direktang nakilahok sa pagpatay. Nang makumpleto ang lahat ng ebidensya noong ika-19 ng Pebrero 2017, iniharap ng public prosecution sa korte ang mga sangkot para sa aggravated homicide. Sa kaso ni Tatiana at ng kanyang asawa, inakusahan din sila sa pagtatago ng bangkay. Humiling ang abogado ng mag-asawa ng conditional freedom para sa kanila at iginiit na kumilos si Tatiana sa lehitimong depensa at natutulog ang kanyang asawa nang mangyari ang pagpatay. Ipinahayag din ng public prosecution na ang krimen ay motibado ng homophobia dahil hindi tinanggap ni Tatiana ang pagiging homosekswal ni Itabeli. Samantala, sinuportahan ng civil police ang teorya na family conflict na may kasaysayan ng pananakit sa pagitan nila. Nagpasya naman ang korte na ilagay sa preventive prison sina Tatiana, Alex, Miller at Victor. Tungkol sa menor de edad, humiling ang prosekusyon na ilagay siya sa Casa Foundation at binalaan na kung makumpirma man ang kanyang partisipasyon sa kaso, siya rin ay aakusahan ng qualified homicide at mananatili sa kustudiya hanggang sa edad na 21. Nanatili si Tatiana sa Tremembe Penitentiary habang hinihintay ang kanyang criminal trial, samantalang ang kanyang asawa at ang dalawang kabataan ay inilipat sa Santa Rosa David Herbo Prison at sa Serra Azul Provincial Detention Center. Humiling naman ang abogado ng dalawang lalaki na si Flavio Tiepolo ng writ of habeas corpus at iginiit na walang ebidensya na nagpapatunay na sila ang pumatay at ang tanging batayan lamang ay ang kanilang presensya sa crime scene. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi tinanggap ang kahilingang ito. Matapos naman ang preventive prison measure, nagbitiw ang abogado ni Tatiana at nahirang siya bilang bagong legal na kinatawan ni Juris Hamilton Paulino Pereira Jr. at sinabing ang depensa ni Tatiana sa pagsasabing si Itabeli ay isang komplikadong bata ay totoo. Binanggit din niya na di umano'y nagbanta ang anak na patayin ang ibang miyembro ng pamilya kabilang ang isang tiyahin na ayon sa abogado ay nagsampa ng 2 reklamo laban sa kanya dahil sa banta sa buhay. Ngunit iniulat ng sectional police station na wala namang umiiral na reklamong ganun. Ang pangyayari sa pagpatay na binalikan ng pangunahing media ay yumanig sa lungsod na may 34,000 naninirahan at nagdulot ng gulo sa buong bansa.
Ang mga LGBT group naman ay nananawagan ng pagtigil ng diskriminasyon laban sa homosexual sa Brazil at binigyang diin na tumataas ang krimen dahil sa homophobia sa mga nakaraang taon. Ang Facebook page naman ni Itabeli ay ginawang memorial na puno ng mga mensahe ng pagluluksa at panawagan ng hustisya para sa kanya. Makaraan ang ilang araw, isinagawa ang reconstruction ng krimen. Bagaman dapat ay naroon ang lahat ng sangkot, si Tatiana lamang ang naroon dahil hindi pinayagang lumabas sa kulungan ang iba dahil sa administrasyong issue. Sa panahon ng reconstruction, dinala si Tatiana pabalik sa bahay. Dito, sinabi niya sa mga opisyal ang mga hakbang ginawa niya sa pagpatay kay Itabeli. Ibinahagi din niya ang detalye ng lahat ng ginawa niya noong araw na iyon at dinala rin nila ang mga pulis sa lugar kung saan nila iniwan ang katawan kasama ang kanyang asawa at pati kung saan nila ito sinunog. Maraming tao ang lumapit sa lugar upang sigawan si Tatiana. Sinabi nila na siya ay masamang ina at ang ginawa niya ay mabagsik at wala siyang pusong ina. Ngunit ang nakapagtataka ay may ilaring sumuporta sa kanya. Sinabi ng mga sumusuporta na siya raw ay isang ina na nagdurusa at ginawa ang pinakamabuti para sa anak at idiniin pa nila na nagtatanggol lamang siya sa kanyang sarili. Isa sa mga sumuporta sa kanya sa buong proseso ay ang kanyang ina, ang lola ni Itabeli sa ina na nagsabing hindi niya kailanman kinamuhian ang kanyang anak dahil siya ay homosekswal. Binanggit din niya na si Tatiana ay naglalakad-lakad daw kasama si Itabeli at ang kanyang mga kaibigang homosekswal. Ayon sa kanya, ang anak ay sinusubukan lamang ipagtanggol ang sarili laban sa isang napakakulit na bata. Ngunit malinaw na hindi na naniniwala ang pulis sa mga salitang iyon at mas marami ang hindi sumusuporta kay Tatiana kumpara sa mga sumusuporta sa kanya. Sa kabila ng lahat ng nangyayaring ito, hindi pa rin nila mailibing ang katawan ni Itabeli. Dahil sa unang DNA test gamit ang genetics ni Tatiana, lumabas ang resulta na non-conclusive kaya hindi daw nila matiyak na ang natagpuang katawan nga ay si Itabeli at dahil dito gusto itong samantalahin ng depensa ni Tatiana. Agad namang gumawa ng panibagong pagsusuri ang pamilya ng binata gamit ang genetic material ng lola niya sa ama. Sa pagkakataong ito, natukoy na talaga na ang natagpuang katawan ay si Itabeli at naibigay ito sa kanyang mga kamag-anak sa ama para maibigay ang kanyang Kristiyanong libing. Sa isang madamdaming seremonya na tumagal ng 2 oras, 7 buwan matapos ang kanyang pagpatay, nagbigay ng huling pamamaalam ang mga kamag-anak ni Itabeli at mga kaibigan sa Municipal Cemetery. Sinabi ng kanyang tiyuhin at lola na hindi nila kailanman pinagdudahan na ang natagpuang katawan ay si Itabeli, ngunit kinailangan nilang maghintay hanggang makumpleto ng otoridad ang lahat ng ebidensya para maparusahan ang may sala. Humigit kumulang 200 tao ang dumalo sa Camposanto at nagmarcha sa mga kalye ng lungsod bago nagtungo sa istasyon ng pulis upang humiling ng hustisya para sa krimen. Kahit hindi lahat ay personal na kilala si Itabeli, tinutulan nila ang kanyang pagpatay. Sa marcha, walang inatake o sinaktan, puro panawagan lamang sa kapayapaan at pagmamahal at pagtalakay sa homophobia at karahasan na nangyayari sa Brazil sa mga LGBTQ. Buwan naman bago ang paglilitis, nangalap ang pulis ng serye ng mga recording mula sa mga kapitbahay ng pamilya na nakapansin na ang problema sa bahay ni Itabeli ay nagsimula nang ipinahayag niya ang kanyang sexual na oryentasyon. Marami rin ang nagsabing madalas ang alitan at pananakit sa kanya ng kanyang ina. Idinagdag pa nila na pinagtatawanan siya ni Tatiana tuwing bumabalik siya sa bahay matapos saktan ng iba pang mga bata. Noong Oktubre 2017, nakamit ng public ministry na si Tatiana, Miller at Victor ay hatulan ng popular jury bilang material authors ng pagkamatay ni Itabeli. Ngunit sa kaso naman ng stepfather ng biktima, inutusan ng hustisya ang kanyang pagpapalaya dahil itinuturing ng korte na kulang ang ebidensya laban sa kanya upang manatili siya sa kulungan. Inutusan ng korte na siya ay huhusgahan lamang para sa pagtatago ng bangkay at hindi para sa pagpatay. Nag-apela naman ang prosekusyon sa desisyon ng pagpapalaya sa sospek habang ang mga abogado ng iba pang akusado ay naghain din ng kahilingan para sa kanilang pagpapalaya. Iginiit na mahina daw ang ebidensya laban sa kanila.
Matibay man ang kaso laban kay Tatiana at sa mga kabataan, nagduda pa rin ang pulis kung si Alex, ang ama-amahan ni Itabeli, ay hindi nagkaroon ng mas malaking partisipasyon kaysa sa simpleng pagtatago lang ng bangkay. Ayon sa mga pulis, nakapagtataka daw na natutulog lang ito at hindi niya alam ang kaguluhang nangyayari matapos ang marahas ng pananakit sa kanyang stepson, lalo na't maliit lamang ang kanilang bahay. Sa huli, nagsimula ang paglilitis noong Nobyembre 2019. Pinamunuan ito ni Judge Marta Rodriguez Mafes Moreira. Sa paglilitis, narinig ang mga pahayag ng 4 na akusado at higit sa 20 saksi mula sa prosecution at depensa. Sa wakas, noong ika-27 ng Nobyembre, isang jury na binubuo ng 4 na babae at 3 lalaki ang naghatol kay Tatiana Ferreira Lozano Pereira ng 25 na taon at 8 buwan na pagkakakulong. Ang parehong jury ay naghatol din kay Victoria at Mila ng 21 na taon at 8 buwan na pagkakakulong. Ayon sa prosekusyon, sila ay nahikayat ni Tatiana at sinaktan ng biktima bago siya saksakin na nakatulong sa kanyang pagpatay. Tungkol naman kay Alex, ang asawa ni Tatiana, inanunsyo na ang kanyang paglilitis ay muling itatakda sa bagong petsa dahil nagbitiw ang kanyang abogado sa ikalawang araw ng debate at iginiit ang conflict of interest dahil siya rin ang nagtanggol kay Tatiana. Para kay Attorney General Wagner Severino Simos at sa kanyang katuwang na si Eliseo Berardo, ang testimonya ng lalaki ay naging desisibo sa pagkakakulong ng kanyang asawa dahil pinatunayan niya na inamin nito na siya ang nagsaksak sa bata gamit ang kutsilyo. Para sa estado, ang mga hatol ay kasiya-siya habang para sa mga abogado ng depensa, hindi sapat ang ebidensya upang hatulan ang kanilang mga kliyente at inanunsyo nila na mag-aapela sila sa desisyon. Naramdaman naman ng pamilya ni Itabeli ang kasiyahan at ginhawa dahil sa wakas natupad na ang hustisya kahit hindi na nila maibabalik ang bata na ang maikling buhay ay kinumpas ng sariling ina dahil lamang sa iniisip at nararamdaman niya na naiiba ito sa mga ibang lalaki. At dito na nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Ito'y isang kasong nakakagulat at malungkot na nagpapakita ng matinding realidad na marami pa rin ang nakakaranas ng diskriminasyon, karahasan at maging pagpatay dahil lamang sa kanilang sexual na oryentasyon. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay huwag mo kalimutang i-comment naman sa ibaba ang iyong saloobin sa kaso at ilagay mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.